Dinig po ba ako? Okay. Okay, sige. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa, mga pastors, mga leaders, at sa lahat po na naririto. Maraming salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ito na tayo po ay magamit para sa pag-share ng salita ng Panginoon. At bago po ang lahat, ibigay ko po muna ang ating pong Bible verse. Ito po ay nakabase sa ating pong tema sa buwan na ito na building relationship, strong relationship. Na ano po yun? Saan nga po yung aking kodigo? Jesus is the answer, ano? Building strong relationship. Bago po ang lahat, ito po sa Ephesians. Pakibasa po natin sa Ephesians chapter 2 verse 19 hanggang po sa 22, no? Siguro basahin ko na lang po sa Tagalog. Efeso chapter 2 verse 19 to 22 ang sabi po dito, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, subalit nga mamamayang kasama ng banal at ng sambahayan ng Diyos. Sa 20 kayo ay naitayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta. Si Hesus Kristo, siya mismong batong panulok. Sa kanya ang lahat ng bahagi ng gusali na sama-samang pinaghugpong ay lumalago sa isang banal na dako sa Panginoon. Sa kanya rin kayo ay sama-samang itinayo upang maging tirahan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin o Diyos. We adore you, we honor you, for you are great in our life. Once again, O Lord, we ask you that be the one to guide us. Let your Holy Spirit, O Lord, be upon us right now, O God, that we may able to understand, O Lord, the scripture that we have been read, O Lord, earlier. And we ask you that be the one to open our understanding, O God. Give us revelation tonight that will give us strength, O Lord, through your word. Thank you so much. Let your servant whom you are going to use, O God, be glorified in his life, O God. Itago niyo po siya sa likuran po, O Diyos, ng iyong kaluwalhatian at hindi po ang kanyang kahinaan ang makita, kundi po ang iyong pong kaluwalhatian. Salamat sa gabi ito, O Diyos, in Jesus' mighty name. Amen. Okay, alam ko po na bawat isa sa atin ay marami na pong narinig na tungkol po sa pagkakaroon ng strong relationship dahil nga po ito yung ating sinusundan na turo sa buong buwan na ito. Ngunit ang iyong pong lingkod ay magdadagdag po ng kaunti lamang din pong katuruan. Maari pong ito ay narinig ng iba at maari din pong ito ay nagiging naituro din po ng iba. Ngunit mas maganda rin po na dagdagan natin ito ay magbibigay ng affirmation sa lahat po ng ating pong natututunan. So, base sa ating pong tema, ang ating pong title ngayon ay Strong Relationship Anchored in Christ's Love. No? Ang ibig pong sabihin, alam ko naman po nakuha natin dahil nga po doon sa ating title ay Jesus is the answer. Sa aming pong pinag-aralan sa church previously, sabi nga po ng isang kapatid natin, Bro Roosevelt, ay nandun na yung sagot, no? Jesus is the answer. Ano? At sa atin nga po din po, in every relationship that we have in our life, really that Jesus is the answer. Amen po ba? No? Gaya sa ating pong nabasa, ulitin natin that we are no longer strangers. Sabi po doon sa Ephesians na ating pong nabasa. We are no longer aliens, o no?
We are no longer outsiders, meaning to say without outsiders ay without rights of citizenship in Christ. Hindi na po tayo outsiders. We are citizens in Christ already. We are fellow with the saints of God's people. Tayo po ay membro sa household of God. Amen. We are being built on the foundation of the apostles and prophet with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Ito po yon, no? Ano nga po ba yung cornerstone? Sa pagtayo po ng bahay, meron po yung sinasabi namin na yung sinasabi po natin na sapatos, sa mga nakakaalam po nito. Sa poste po niyan, ito po yung posting mahaba. Meron po siyang sapatos na platform po yan na square. Yun po yung cornerstone. Nagpapatibay po yan sa bawat building para kung itayo po ang building ay hindi po siya basta-basta ma-unbalance. Kaya pinakamahalaga po yon sa isang pagtayo ng building, yung sinasabi natin na foundation. At ito rin po sa atin, we are building up a strong relationship. And our foundation is the Lord. Together with the help of our prophet, our pastors, at lahat po ng ating pong mga natututunan sa kanila, ay ito po yung nagpapatibay sa atin, sa ating pong relationship. And most of all, sa ating pong relationship na binubuo, pinakamahalaga po talaga na ang pundasyon natin ay ang Panginoon. Amen? So sa relationship, meron po tayong tinatrabaho. I-dictate ko lang po. Sa ating buhay, maraming klaseng relationship ang ating pong tinatrabaho. Ang una po, ito po yung ating divine human relationship. Yung ating pong ugnayan sa Panginoon. Kaya po natin inuna ito dahil ito yung ating foundation. Our divine relationship with the Lord. So ito po ay tinatrabaho or characterized by our communication sa Kanya, our prayer, yung intimacy natin, yung ating pong covenant sa Panginoon. Isa pa rin po dito, bukod sa ating pong relationship sa Lord, we have our familial relationship to our family also. And with friendship relationship. Pangapat, yung relationship natin sa community. At yung pong huli, ito yung pinaka tinatrabaho din natin na isa, yung ating pong yung sa may mga asawa, this is a marriage relationship. Amen. Sa aking pong nabanggit na iyon, sa lahat ng klaseng relationship na ito, pinakamahalaga po talaga na ma-establish muna natin yung ating pong divine relationship sa Lord. Dahil it affects everything. The way we establish our relationship to this, yung others po na ito, na factor na ito, ay nakabase po sa ating pong paraan kung paano po natin i-establish yung relationship natin sa Panginoon. Amen po ba? Kagaya po sa family, minsan iba-iba yung ating pong karanasan sa family dahil nga po nagiging may mga yung mga iba okay po yung kanilang family, hindi po problema ang financial, not only for financial but buo pa rin pong yung family nila. Pero yung iba naman kagaya sa akin, nagkaroon ng testing, nagkaroon ng broken families, but everything the way we yung ating pong pakikidil sa familial relationship na ito po ay nakabase sa ating pong relationship sa Lord. Even sa friendship, the way we deal with our friends, ay inaapektuhan din po ng ating pong performance sa relationship natin kay Lord. At the same time with the community and most of all yung marriage. Kaya meron tayong sinasabing sanctity of marriage, dahil nakabase ito sa sanctification ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Magpatuloy po tayo. Kaya nga po, nagkaroon ng church. Nagkaroon po ng simbahan. A place where
divine relationship ay ating pong unang natutunan. Amen. Kaya tingnan natin nung wala po tayo sa church, yung ating relationship na alam ay give and take. Give and take, give and take. Kung hindi ka bigyan, hindi mo na siya kasama, parang ganun. Maraming mga unbalanced way of relationship natin nung hindi po natin natutunan yung sinasabi natin na divine relationship. No? Kaya nagkaroon ng simbahan na ito, kagaya sa atin po, we are called as a body of Christ according to the scripture that we have read earlier, na we are being built, a whole building, being fitted together, grows in a holy temple. Sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 21. No? In whom we are also being built together for dwelling place in the Holy Spirit. No? Kaya yung relationship na ating pong binubuo dito sa simbahan, it is not just only a community relationship. No, it is not a friendship relationship, but it is connected with divine relationship. Amen? Yung connection ng bawat isa sa atin sa Panginoon, ito po yung tinatrabaho ng bawat isa. At the same time, we are expressing it together sa ating pong ka-brothers and sisters. Amen? That's why we call each other brothers, sisters, Hindi po tropa, Hindi po tropa. Ang ating pong tawagan ay brother, sister, because in blood we are not related to each other, but in the blood of Christ, in the name of Christ then, we are related each one. We are brothers and sisters really. Amen? Hallelujah. Kaya dito sa church, dito natin nakikita yung ating kakayahan, kung paano po katindi yung ating relationship sa Panginoon. Kaya hindi man pare-pareho dahil maraming iba, yung iba sa atin ay nag-uumpisa pa lang, yung iba sa atin ay nauna na, yung iba sa atin ay mature na, yung iba sa atin ay hindi pa, Pero ang kagandahan po dito, meron tayong tinatawag na church community dahil dito po natin ini-express at ini-exercise yung sinasabi po natin relationship. That's why we are building a strong relationship, not only to be friend to each other, but because we call them brothers and sisters in Christ. Amen? Hallelujah. Kaya tingnan natin nyo, doon sa Acts chapter 2, verse 44 to 47, hindi na po natin kailangang basahin, na natin para sa time, Ito po yung ancient church. Nung una po nilang nakilala, natanggap ang banal na espiritu, ito po yung pagsibol ng simbahan doon po sa Acts chapter 2 verse 44 to 47. Nagkaroon ng baptism doon ng Holy Spirit. Nung unang pagka-baptize ng Holy Spirit. Nung natanggap nila yung Holy Spirit, mas pinatibay yung relationship ng bawat isa. To the point that they no longer think that their possession is theirs only. Para sa kanila lamang. Nandoon po yung kagalakan sa kanila that they will share it to their brothers and sisters na wala pong collateral. Willingly po ang bawat isa sa kanila na, sige brothers, ito po yung ating tinapay, atin na po lahat ito. Wala pong nagsasabing akin yan, sa akin galing yan. Walang nagyayabang. Ito po yung ancient church. Nung unang na-establish yung strong relationship nila as brothers and sisters in Christ dahil po sa banal na espiritu. Amen. Nagiging pattern po natin sila. Nakikita po natin doon na ang kanilang relationship ay matibay dahil it was founded, it was anchored in Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po dito, in all who had believed in Jesus as a Savior, sa Acts chapter 2, verse 44, we were together and had all things in common. Nakita natin? They considered their possession to belong to the group as a whole. Hindi po as para lamang sa kanila. They began to selling their property and possessions and were sharing the proceeds with all the other believers as anyone had need. Verse 46, day after day, they met in the temple area, continuing with one mind. Iisa ang kanila pong isip. And breaking bread in a various place. They were eating their meals together with joy and generous heart.
Amen. Nakita po natin nung hindi po nila kilala ang Panginoon, wala pong ganitong kaganapan sa kanila. Hallelujah. Praising God continually and having favor with all the people, and the Lord keep adding to their number daily those who were being saved. Grabe ano? Daily po yung kanilang harvest sa souls. Ay, grabe, hallelujah. I'm praying na mag-manifest ito sa ating pong generation ngayon. No, ang hirap mag-evangelize ngayon, pero the Lord will be with us and the Holy Spirit will help us too. Hallelujah, na magkaroon ng ganitong harvest sa ating pong buhay. Amen. Sa ating pong church, sa ating pong family. Hallelujah, thank you Lord. So ano nga po ba yung love of God na ating pong basihan? Ang hirap po talaga itong sariling unawain, ano? Pero sa biyaya ng Panginoon at sa kanyang salita, titingnan po natin ayon sa binigay ng banal na Espiritu sa atin, ano? Love of God. Doon po sa ating verse na 1 John chapter 3 verse 16. No? Basahin natin. By this we know love, that He laid down His love for us, and we ought to lay down our life for believers. Hallelujah. Tingnan po natin, hindi yung aking pong nakita dito, yung word na laid down. Kapag ating pong i-meditate yung word na laid down, marami pong revelation doon na mas magpapatibay at magkukonvict sa ating pong puso na hindi lang po pala ordinary yung nagawa ng Panginoon sa atin para po tayo ay mahalin. Amen? Hallelujah. So, the Lord laid down, Jesus Christ laid down His life for us. Sino po ba tayo in a first place? Ano? Tayo po ba ay worth dying for? Bilang isang, sabi natin, kahit friends, ano? Tayo po ba ay nararapat para si Kristo ay mamatay sa atin, para sa atin, no? Sa Romans chapter 3:23, ano po ba ang kalagayan ng tao noon? Since we all have sinned and continually fall short of the glory of God. Ito po ba yung klase ng tao na nararapat na may mamatay para sa kanya, no? Romans 6:23, for the wages of sin is death, ngunit ang ginawa ng Panginoon sa atin, but free gift of God. Amen? Yung remarkable and overwhelming gift of grace of God to the believers is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tingnan natin po. Laid down, yung word na laid down, ating pong i-meditate yon. Hindi po talaga tayo worth dying for. We are destined for death. At ang naging kadahilanan po na tayo po ay hallelujah, na ang Panginoon po ay napapunta dito sa mundo para tayo ay tubusin ay hindi po actually dahil sa atin, no? Kung dahil sa atin po hindi eh. Pero alam niyo po ang kadahilanan na tayo ay tinubos dahil po sa kanyang pag-ibig. Amen. Dahil po sa kanyang pag-ibig. Nung panahon pa ni Noah, meron pang 5 nakatayo eh. Or meron pa si Noah na tumatayong righteous na maging dahilan na tubusin siya ng Panginoon doon sa worst generation. Nandun pa si Noah na tumatayo. Nung pagkatapos ng generation ni Noah, ni Moses, generation upon generation, na doon nga po na nabanggit na sa Romans 3:23, ano? Wala na pong kagaya ni Noah, wala na pong kagaya ni Moses na righteous one na maging kadahilanan na si Jesus ay tayo ay tubusin. We are all sinners. Everyone, every single soul is a sinners already, no? Kaya ang naging kadahilanan lamang po na tayo ay tubusin ng Lord ay dahil lamang po dahil sa kanyang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Magpatuloy po tayo. Romans 5:8, sabi po dito, but God clearly shows and prove His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Tingnan po natin ano.
we were still sinners. Hindi po niya tayo inantay, sige, magiging righteous muna ang isa sa inyo. Sige, kahit 10 muna sa inyong sa inyong lugar, kahit sa Pilipinas siguro, sabihin natin Pilipinas. Sige, maghanap muna ako ng righteous na 10 sa Pilipinas para maging dahilan na tubusin ko ang lahat ng Pilipino. Pero hindi, while we are still sinners, Christ died for us. He did it. He did the first step. Amen? Hallelujah, malapit na po tayo. Ito lang po ang aking mga nakita tungkol sa love ng Panginoon. Hallelujah. Meron po tayong 6 pero mabilis lamang po ito. As we meditate on the word laid down, what is the love of God? Number 1 po ito. Love of God is full of compassion. Hallelujah. Kung sinasabi po natin love of God is full of compassion, ibig sabihin po ito, hindi lamang po ito ay ating matutunan. Amen? Kundi ito po ay magiging pattern din po natin para yung love na meron sa atin ay magkaroon din po ng compassion. Amen? Matthew 9:36, it says here, when he saw the crowd, he was moved with compassion and pity for them because they were dispirited and distressed like sheep without a shepherd. Hallelujah. Nakita tayo ng Lord. At it was prophesied in Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned in own separate way. Di ba? Ganun yun. But the Lord has caused the wicked for us. But the Lord has caused the wickedness for us. Hallelujah. Our sins, our injustice, our wrongdoings to fall on Him. Sa Kanya na instead para sa atin. Kaya nandun yung cross. Siya na yung napako para sa atin. Amen? So, love of God is full of compassions. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Pangalawa po, love of God heals. Hallelujah. Psalms chapter 147 verse 3, it says here, He heals the brokenhearted and binds up their wounds, healing their pain and comforting their sorrow. Dinig po ba ako? Hallelujah. Hallelujah. Love of God heals. Amen? Hindi lamang po sa ating physical sickness or diseases na tayo po ay hinil ng Lord. Ginamot po niya tayo sa anuman pong karumihan na meron tayo. No? Yung ating pong spiritual na sickness and diseases, ginamot po tayo ng Panginoon. Kaya tayo nabilang isang ginamot na at nagamot na ng Lord. Ano pa ba ang dahilan na hindi tayo magbunyi? Amen? How good it is to give thanks unto our Lord. Kaya ito yung ating praise Mag-praise tayo dahil tayo ay ginamot ng Lord. How good it is to give thanks unto our God, for He heals the brokenhearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Ito yung naging dahilan kapag tayo nagtipon-tipon, hindi lamang po kantahan na ritual yung ating pong ginagawa sa church. No? We are praising the Lord because really we experience His goodness in our life. No? He heals our brokenhearted. Amen? Hallelujah. Kaya kapag naunawaan natin na tayo pala ay isa sa biktimang brokenhearted, ngunit kinahabagan tayo ng Lord, anong dahilan na hindi ako magbunyi? No? Kaya patalon-talon ka dyan, paklap-klap ka dyan sa praise and worship mo dahil totoo yan na nagmumula sa iyong puso. Amen? Hallelujah. Number 3, love of God releases yokes and bondages. Marami pong example sa Bible na nagawa ni Jesus Christ bago po siya mapako sa cross. Hindi lamang po niya ni-laid down His life, but bago po niya tanggapin yung pag-lay down ng kanyang buhay sa cross ng Calvary, ito po yung isa sa kanyang mga ginawa. He releases the bondage and yokes sa lahat po ng mga naalipin ng kasalanan at sa lahat po ng naalipin ng mga kaaway. Galatians chapter 5 verse 1, it says here, it was for freedom that Christ set us free. What is set us free? The Lord completely liberation for us. Yung complete na tayo ay na free from bondage of sin.
Therefore, keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery. Amen? Meron ng command doon. Nung tayo po ay napalaya na mula sa ating pong kasalanan at anuman pong mga bandages na meron tayo, may command po doon na therefore we must keep standing firm and do not be subject again to the yoke of slavery. Amen? Hallelujah. Number 4, love of God. Ito, ginawa po natin na past tense at present tense at continuous tense. Love of God forgave and forgive. Hallelujah. Hallelujah. Dinig po ba kung may nagsasalita ba? Love of God, number 4, love of God forgave and forgive. Pinatawad na po tayo at patuloy pa rin po na na-activate ang kanya pong kapatawaran sa atin when the time that we fall on sin. Sa mga bagay na ating kahinaan na tayo man pumuli ay nagkasala at magkakasala pa, the Lord forgive us. Don't get me wrong, dahil po yung sinasabi natin na usyas, sa nakakaalam nito, ay ito rin po ang kanilang ginagamit. No, pero sa atin po alam natin, yung usyas, once saved, forever saved. Sabi nila, napatawad na tayo ni Lord at siguradong langit na tayo, Pero sa atin, if we meditate sa kapatawaran ng Lord, yes, there is guarantee that we have been forgiven and still pa rin forgive tayo ng Lord. Meron po doon, ito po yung nawala sa kanila na difference sa atin. If we come to the Lord to confess. Sa kanila po nawala yung confess. Kaya atin pong bantayan, So, ma-activate po talaga yung guarantee that we are going to be forgiven again if we sin. If we come to the Lord and confess. Kaya hindi po dapat nawawala yung still confession from our mouth and from our heart that we are, Lord, we sin against you. Kaya ito po yung ating pong laging ginagawa. So, be watch out po tayo. Ay, alam ko naman po na alam natin na tayo naman po ay nakakaalam na. Pero reminder lang po sa atin na we must be watchful sa mga turo na lumalabas ngayon. About dito sa forgiveness ng Panginoon. Kaya rin po ang ating response bilang isang brothers and sisters of Christ pagdating dito sa forgive. Sa atin po, kaya may simbahan para ituturo sa atin ng Panginoon about forgive. May panahon po na tayo ay nagkakasala sa bawat isa at may tao rin pong nagkakasala sa atin. But the way how we give them yung guarantee of forgiveness ay nagre-reflect po ito sa ating pong relationship sa Lord. Kaya po ang ating pong relationship, it was anchored to the Lord. Yung reality po nito sa tunay na buhay, kapag may nagkasala sa atin, it hurts sa ating pong puso. Right? Pero yung realidad ng forgiveness na ito, lumalabas ito sa reality kung paano natin din i-forgive yung tao ng mabilisan. Ang hirap po talaga dahil tayo po ay tao. Pero ating pong ulitin. Sabi, we are still sinners, the Lord forgive us. Sabi niya, sige, magsisi muna siya sa akin, lumapit muna siya sa akin. Kaya ating pong tinitrain na hindi man po siya humihingi pa ng patawad, ay patawarin na natin sila. Amen? Kaya ito po yung dapat reflection ng love of God sa atin when it comes to forgiveness. 1 Peter chapter 4 verse 8, it says, above all, have fervent and unfailing love for one another because love covers multitude of sin. It overlooks unkindness and unselfish seek to the best for others. Ino-overlook po niya. Ito po yung ibig sabihin ng covers multitude of sins. Hindi mo na tingnan yung past, hindi mo tingnan yung nangyari, wala nang explanation, basta sorry. May nangyari po sa iyo pong lingkod, ay dahil nga po sa ating trabaho ay ganon.
mayroon po talagang hindi ma-spelling ang ating ugali minsan at kahit sa ating kawork. Pero ang maganda po doon, tayo ay nagtuturo ng forgiveness. Tayo po ang unang hihingi. Tayo man yung biktima or sila man yung biktima, ang pinaka-importante po dapat tayong anak ng Diyos ang unang humakbang. Amen? Na humingi ng forgiveness. Huwag po natin patagalin. As much as possible ay hindi po magdilim ay hindi pa natapos yan. Away na yan. Amen? Hallelujah. Number 5, malapit na po tayo. Love of God established in covenant. Tingnan po natin hindi lang po basta-basta, kaya sa atin po, tingnan natin the Lord have covenant with us. Genesis chapter 17 verse 7. Ito po muna ay kanya pong covenant sa kanyang mga bayan, I will establish my covenant between me and you and your descendant after you throughout their generations for an everlasting covenant. Old Testament man or New Testament, dahil sinabi po dito ay everlasting, meaning to say, sakop po sa ating generation ngayon. Tuloy tayo, to be God to you and to your descendant after you. Amen? Ito yung love ni Lord sa atin. Nai-establish ng covenant, kahit nga po sa marriage love meron pong covenant na nagaganap doon, for sa pagsubok man, sa kamatayan man, sa kahirapan man, sa kayamanan man, till death do us part, sabi ng husband and wife. Kaya tingnan natin ngayon, marami pong humaharap sa altar ng Panginoon, making a family, pero marami pong nag-fail. Dahil po sa kadahilanan, their love to each other is not founded, it was not anchored in the Lord. Amen? Kulang po yung kanilang foundation. Their divine relationship to God ay hindi po masyadong na-establish. Kaya naapektuhan yung kanila pong marriage relationship. Amen? Pero sa atin po na nakakaunawa nito, whether we are victim before, hindi man po ibig sabihin tayo man po ay naging biktima noon, dahil kadahilanan na sa ating pong ignorance. Yung present ngayon, yung ating pong kalagayan ngayon, yung love, yung covenant po natin sa ating pong sa may mga asawa po, iyon po yung ating patunayan ngayon. Till death do us part po talaga yan. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya yun po yung Lord sa atin, So, dito maganda po ito, sa covenant sa atin pong divine relationship sa Lord. Marami po tayong pangako sa Lord nung tayo po ay unang nakakilala sa Kanya. Pero alam nyo, kilala ng Lord yung ating kakayahan. Kilala ni Lord na kahit may covenant tayo sa Kanya ay magfe-fail pa rin tayo, Ngunit, alam nyo po ba na natutuwa ang Lord na sa kabila ng ating pong kahinaan ay tinutupad natin itong covenant? Kay Lord walang problema dahil may covenant niya sa atin. Sa atin may covenant din tayo sa Lord nung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang our Lord and Savior. Ngunit batid ng Lord yung ating capacity. May times talaga na nanineglect natin siya. Amen? But mas natutuwa ang Panginoon sa kabila ng ating kahinaan ay sinisikap po natin itong ginagampanan. Ano yung sabi ay yung kanta ni Pastor Joey? Crisostomo, di man sapat ang aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Tama po ba yung aking yung aking tono, Di man sapat maging ang salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo aking Ama. Ito yung maganda. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo, maglilingkod sa iyo ng may kagalakan, panata ko ngayon at kailanman. Di ba? Kahirap po ito dahil magpanata tayo sa isang Holy of Holies, pero ang ating kakayahan is much less. Wala po, hindi po match sa Kanya po. Pero natutuwa ang Lord na sa kabila ng ating pong kahinaan
We are trying our best to make this covenant true. Amen? Nandun naman yung Holy Spirit naggagabay sa atin Amen? Hallelujah. Hallelujah. Saan na tayo? 6. Bago tayo matapos, love of God is just. Yung justice po niya. Huwag po natin kakaligtaan na sa pag-ibig ng Diyos ay sa bandang huli. May justice po yan. Ito po yung nakaligtaan ng karamihan. Kaya yung mga usas nga po na sinasabi natin. Sa man pong ginagawa natin, yung the way we love the Lord and the way we love each other, sasalain po niyan bandang huli doon po sa sinasabi natin na justice ng Panginoon. Kaya kung ayaw natin magpatawad, may justice ang Lord. Kaya kailangan po natin magpatawad. What else? Yung ating covenant kay Lord, kung hindi natin po tinutupad yun, sasalang pa rin tayo sa justice ng Lord balang araw. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid po, inaaral po natin yung ng Lord hindi lamang po para magkaroon tayo ng idea, pero ito po yung tinuturo ng Panginoon sa atin para po ito ay ating mai-apply. Bago po tayo mag-conclusion, ulitin ko lang po yung ating nabanggit tungkol sa love of God. Habang mini-meditate natin yung sinasabi natin na laid down His life. Number 1, the love of God is full of compassion. Number 2, love of God heals. Number 3, love of God releases yokes and bondages. Love of God forgive and forgive. Love of God established in covenant. Last po, love of God is just. Ang ating pong conclusion dito po sa 1 Corinthians chapter 13. Maidagdag po ito sa 6 na iyon. It says here, 1 Corinthians chapter 13, if I speak in tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing. Verse 3, if I give all I possess to the poor, and give over my body to the hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Verse 4, this is love. Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, and it keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, nakikita natin yung worst na mundo ngayon sa katayuan ng ating pong politiko. Ano nangyayari po sa Pinas ngayon? Dishonoring our president, dishonoring each and every one. Itinataas ang anumang pangalan sa ating po, sabi natin na ito na ang susolve sa problema ng Pinas. Hallelujah. Pero sabi ko po sa isang kapatid natin, ang ating pong Diyos, the only hope of the Philippines is Jesus. Tapos ang sabi po niya sa akin, si Jesus lang? Si Jesus lang ba talaga? Dahil gusto niya talagang i-promote yung kanyang politiko. Pero I said, the only hope of the Philippines is Jesus. Basahin po natin sa 2 Corinthians, sabi ko sa kanya, Kung ang bayan ay magsisi, ipinasa ko pa sa kanya yung Bible verse, Dahil kapwa Kristiyano nagtaka nga po ako. Kaya doon ko nakita, sabi ko Kristiyano 1, Kristiyano 2, nag-away-away dahil sa politiko. Asan na po yung katotohanan sa atin, yung pag-ibig natin kay Kristo?
No, dahil lamang sa pangalan ng politiko, nasira yung pag-ibig sa ating puso, no? We dishonor everyone. We dishonor our president. Kung ang ating pong president o yung ating government man ay may kakulangan, it is the part of the church, dahil sa pag-ibig ni Kristo to stand in the gap in behalf of them, no? Tayo ay tumatayo to meditate, na tumayo sa gap para sila po ay ating pong ipag-pray. Amen? Dahil kung kahit sino man pong mga magagaling dyan, na ilalagay na ating pong ibuto, kung wala si Kristo sa buhay pa rin po nila, Philippines will fail. Amen. Kaya tayo pong mga Kristiyano na may Kristo sa ating buhay, na may Jesus sa ating buhay, tayo po yung totoo dapat na mag-influence sa politiko, mag-influence sa ating society, at hindi po yung politiko ang mag-influence sa church. Kaya ang church ay nag-away-away. So yun po, maraming salamat po sa bawat isa. I hope na meron po tayong nakuha. To God be the glory po.